Po sa inyong lahat, ito po si Rafi Gutierrez, aka Choralf. Galit na galit po ako ngayong umaga kasi ang aking tatalakayin itong linggong ito, yung isa sa mga pinakapaborito kong hinayupak, walang hiya at isang tunay na animal na walang kwentang tao, na wala na lang ginawa kundi tumaktak ng tumaktak ng tumaktak, na akala mo talo pa niya ang isang chihuahua, siraulong chihuahua na nagsashabu, na yung shabu galing sa tae ng kambing siguro yung shabu niya, yung punyetang hinayupak na Trillanes na yan. Nakita mo ngayon, meron siya ngayong plano pala i-impeach si President Duterte. Anong klaseng hinayupak ang tao, Senator Trillanes? Paano ka ba naging senator to begin with? Ano bang credentials mo? PMA ka pero nagkudeta ka tapos wala. Nung naghulihan na, nag-surrender ka rin, hindi ka handang mamatay, wala kang balls, hindi mo nga gustong tanggapin yung hamon ko na magsuntukan tayo sa Senadong, hayop ka. Galing sa feed ko ngayong umaga, yan, tinatawanan ka tuloy ni Aguirre. Walang naniniwala sa'yo. Paano i-impeach mo si President Duterte? Meron siyang 97% trust rating ng taong bayan. Hibang ka ba? Alam mo, Chong, malis ka na lang ng Pilipinas. Wala ka namang silbi eh. Ano bang ginawa mo sa Senate? Kung isipin natin talaga. Ito lang, yan o. Binatikos ka tuloy ni Senator Rivera, isa sa mga pinaka-ardent supporters ni President Duterte. At kinakampihan mo si Bato-Bato. Ano ka, lawyer? Ito feed ko galing kay kaibigan kong si Melvin Roy Wong. Inaano ka ngayon? Binabatikos ko ngayon na isa kang nag-aabuga-abogado. Abogado ka naman to. Isang abogado ka. Mukha kang tanga sa Senate. Sinupalpal ka ni Senator Cayetano at ni Senator Dick Gordon. Buti nga sa'yong hayop ka. Bakit hindi ka nalang mag-propose ng mga solusyon at talagang makakatulong sa ating taong bayan? Puro ka paninira, ikaw hayop ka. Wala kang karapatan maging senator. Tanggapin mo na yung hamon ko na suntukan tayo sa Senate para mabasag ko yung mukha mo dahil wala kang kwentang tao. Ayan o, pati si mga binay ngayon o, sasampahan ka na ng kaso. Sunod-sunod na yan. Alam mo, bilang na araw mo, Chong. Alam mo, sinera mo na ka ni Senator Gordon. Dapat Senator Gordon, sinapak niya yung hayop na yan eh. Dahil walang kwentang tao yan eh. Oo, dapat lang. Kasi yung bibig mo, walang tigil eh. Wala kang simula. Hindi pa nagsisimula si President Duterte, nagkakampaign pa lang, puro siraan lang ginagawa mo. Alam mo, Chong, mag-resign ka na lang. Mas maganda pa, magpakamatay ka na lang. Ito po ang ating tatalakayin this week, yung mga kaletsyahan na ginagawa na itong hayupak na ito. Naalala nyo, di ba, nung kinakausap siya ni Senator Enrile, ang bastos ng timo yung itsura na yan, di ba, yung mukha na yan. My God, tanggapin mo yung hamon ko, magsuntukan tayo, one on one sa Senate. Gusto mo, si Mario Pacquiao mag-referee. Antabayanan po nyo yung live feed ko sometime this week. I will just post before I do the live feed. Ito po si Choralf, signing off. Sa inyong lahat, narito po muli ako. Ito po ay pasaring ko lang muli doon sa nababasa ko sa Facebook. According to these two people, si Dilima, nababatuhan ng tayo sa bahay, nakakapanaginip siya ng mga bangkay, na lalakad siya at ang patay, whatever, so and so forth. At itong Trillanes, gumagapang, naghahanap ng panibagong witness, na mas matino-tino ng konti siguro kay Mutabato. At syempre, hindi titigil ang mga yan. Ano ang dapat nating isipin sa mga bagay na to? Ito lang po ang mapapayo ko dyan. Nagsasalita ako not because of me. Okay? Nagsasalita ako because I am Juan de la Cruz. I am a Pilipino. Ha? Kahit kailan hindi ako sumama sa mga rally, hindi ako sumama sa mga riot, hindi ko trip yung mga ganyan. Simulat sa pulang gabi ako, anong bata ako, hindi pa ako sumama sa mga ganyan. Ang aking masasabi, itong edad ko kasi 54 anyos na ako. I'm 54 years old. Okay? 54 years old na ako. So, sa 54 years old ko, Marcos na. Nakakita ko lahat yun. Nakakita ko. Maayos ako eh. Maayos naman eh. Yung time na yon, maayos eh. Wala akong nakikita. Yung martial law, naramdaman ko yun. Kung gaano kabigat yun. At umikot ako sa buong Pilipinas, maraming naapektuhan. Yes, because why? Parang hindi maapektuhan sa mga tao na yun eh. Dahil siyempre, hinuhuli nga yung mga taong katulad na nagaganap ngayon eh. O ano ba nagaganap ngayon? Ngayon iba, drama na nangyayari. Anong drama? Papares niyan. Magkukunwari talaga si Dilima sa kanya mga hinaharap na kaso about the drugs. Ha? Pipilitin niya talaga na wala siya talagang alam. Kaya lang siya tinakasuhan ng drugs because kinakasuhan niya si Duterte ng EJK. Na mapapansin mo, itong EJK na to, iniisip ko meron tong kinalaman si Dilima rito eh.
may kinalaman tong mga tao na tong grupo na to eh. Kasi katakataka eh. Hindi, ang alam ko hindi pa masyado pumapasok, hindi pa pumapasok hindi pa umupo si Duterte. Nagkakaroon na ng patayan eh. Kasi nagkaroon sila ng idea at that time nung mayor pa si Digong, na may mga ganong bijilanting lumabas sa Davao. So inisip ko na yun ang naging idea nila, palagay ko eh. Yan, ayoko lang makialam muna diyan. Kaya nga gusto kong mangyari etong nangyayari kay Trillanes na to, na naghahanap ng medyo matinutino ng konti kay Cotabato. Siyempre, bebete niyan, pera yan eh. Maraming nakakagad yan kasi pera-pera yan eh. Pero ayusin lang. Ako gusto ko yan. At ano masasabi ko dyan sa mahal na presidente? Maliwanag naman sa mga sinabi ng mahal na presidente. Hinahamon pa nga niya yung taga-ibang bansa di ba? Hinahamon niya, pumunta kayo dito, mag-imbestiga kayo. Para nga naman, pagkatulungan, para magkaintindihan ko sino yan. Abangan ko yan, gusto ko yan. Pero kung sasabihin mo sa akin, Trillanes, yung ginagawa mo is matino naman eh. Kaya na nakakapikon. Yung ba para bagang, sa bagay, may utang na loob pa rin sa mga yellow card na, may mga utang na loob ka. Kasi ang alam ko, si Nino, yung medyo tumulong sa'yo para maka-pull out ka rin sa yung ginawa niyong kudita eh. Pero ikaw, Dilima, yung sasabihin mong minumulto ka na, wag mo kaming daanin sa drama. Hindi kami pwedeng daanin sa drama. Yang kapasidad ng utak mo na yan, yang kapal ng mukha mo, yang kapal ng kalyo mo sa mukha na yan, hindi naman mukha yan kalyo yan eh. Yang kapal ng kalyo mo na yan hala mo ba yung bang naghahanap ka rin ng mga tao na masasakay o maniniwala sa mga estilo mo na para kang pipilitin mo, medyo may paiyak-iyak ka pa ng konti na iniipit ka ng gobyerno? Hindi ka iniipit ng gobyerno. Walang umiipit sa'yo. Ang umiipit sa'yo kung ano yung ginawa mo. Very clear naman eh. Ang ibig mo sabihin, maniniwala kami kay Cotabato na ang utak nasa kuko. Dito kay Kulangko, isipin mo yung Kulangko sa sobrang talino para kumita ng milyon. Ka-share ka sa kanyang negosyo niya. Saan ka nakakita ng ganun? Yung Kulangko mo magkano lang binigay mo? Ang pagkakarinig ko, binigyan mo lang ng cellphone yan para lang mag-witness sa'yo. Hindi ganun. Mga minamahal ko mga kapatid. Pero kung sasabihin mo sa akin, at hindi ko binura yung dati kong mga video na dahil ako natakot ako siya, ba't mo nang matatakot sa inyo? Pilipino ko, ibig sabihin, wala akong karapatan magsalita na patungkol sa mga kawalanghiyaan ninyo. Kami tong napeperwisyo. Yung mga Pilipino na mga nadamay dyan sa drugs ninyong yan, dapat nga nagsasalita sila, nagrereklamo sila sa mahal na presidente ko, ako sa kanila Nagreklamo, mahal na presidente, kulong niyo si Dilima, kulong niyo si Rojas. Tsaka kung maaari, kulong niya si Panot. Bakit kinamang sama si Rojas? Bakit ko sasama si Rojas? Hindi pwedeng hindi sasama si Rojas. Una sa lahat, maliwanag yung sinabi niya. Alam niya ang lahat na nangyayari sa Pilipinas sa mga bentahan ng shabu. Alam niya, maliwanag. Alam niya sa Davao, alam niya sa Makati, alam niya kung sino. Bakit hindi niya alam yun sa Tarlac? Ba't di niya alam yun sa Arayat? Lumalabas pa itong Tarlac at saka yung Arayat na yan. Well-funded. Ang ganda ng mga gamit. Pang international ayos hindi pa pwedeng tatayo yung laboratory ng basta ganyan lang. Ba't di mo alam yan, Mar? Anong dahilan? Tapos nagagalit kayo? Tapos nagsasalita kayo sa mga tao na yung alam yung convicted yan, na alam yung pwedeng may potensyal na mag-rally na sumabay doon sa kawalanghiyaan ninyo? Sino? Halimbawa, bigyan ko ng sample. Yung doon sa may Benguet, lumalabas pa doon sa mga nagko-comment sa akin dito, lumalabas pa 10 hektaryang marijuanang na-raid pala dyan. Kung hindi ako nagkakamali, kanya ata yan ayoko lang direktahin. Nakikita mo naman sa mukha tapos magmumura pa. Hello! Huwag kayong ganun, walang ganyan. Sa bagay, karapatan niya kasi hanap buhay niyan sino ba naman ang gagawa ng matino? Sino ba naman ang gagawa ng matino kung walang hiya ka? Kaya nga walang hiya di ba? Nag-isip ba kayo ng kapakanan namin? Hindi ka nag-isip ng kapakanan namin. Kahit kailan hindi ka nag-isip ng kapakanan namin. Kung sasabihin mo, pinaganda mo ang paghahanapin mo, siyempre, pagagandahin mo dahil marami kang underground business. Anong underground business ninyo? Yan nga, isa pa yung drugs na yan. Tapos may mga tinatago pala kayo, mga hindi nagbabayad ng tax. Marami pala kayo naging problema. Hindi lang yan. Sa tagal-tagal ninyong yan, sa 30 years na yan, ngayon ko lang naintindihan ang lahat ng bagay na kung paano nyo kami tinarantado. Maraming kawalanghiyaan ang ginawa niyo sa amin. Yung katulad, halimbawa, yung
yung piniganyo yung si Gloria Arroyo, yung piniganyo yung Corona, yung basta nyo lang dinampot. Wala kasi kaming alam sa mga ganong actual na mga ganong situation eh. Wala makaimik sa inyo. Pero ginawa ninyo. Ngayon, pinapasok sa inyo, ina-apply sa inyo ng gobyerno, pero yung ginawa ninyo, clear. Sinuportahan nyo ang pinakamabigat na problema sa buong mundo, drugs. Tapos inaakibat nyo ang EJK, pinalalabas nyo, kaya nyo inunahan, ikaw, Dilima, kaya inunahan ng kaso ang EJK dahil para mapagtakpan ng drugs mo. Ano sinasabi mo ngayon? Kaya ka lang ginigipit dahil ayaw mo na mabunyag ang EJK na convicted ng presidente. Hindi kami ganong katanga, Dilima. Hindi, wala kaming kalyo sa muka. Wala. Yung mukha ko, kahit na mukhang bato yan, sisiguraduhin ko sa yung mukha yan at ako'y siguradong tao. Ikaw, ang masasabi ko lang sa inyo, Dilima, ikaw, Trillanes, especially yung Dilima, medyo handa-handa mo na ang sarili mo. Pero titiyakin ko sa pananaw ko, bilang isang pananaw ng isang mamamayan, sasabit yung Mar. At inshallah, sumabit din yung Pinoy. Kinakailangan naman. Kasi bakit? Paano yung mga tao dyan na dampot lang na basta-basta, na dampot na konting kinulong. Kahit hindi tumatakbo ang kaso, nakakulong na sila. Hanggang ngayon, kulong pa sila. Paano yung pamilya nila? Paano yung mga maliliit na tao? Kayo hindi. Protektahan ninyo, sinuportahan ninyo. So, ibig sabihin, okay ang DOJ, okay ang DILG, okay ang presidente, so magbenta kayo ng shabu. Bakit kayo nang huli? Paano ngayon yung mga nahuli ninyo? So ngayon, nalulung lang sila ngayon sa drugs. Paano ngayon sila? Paano natin gagamutin yan? Kung yan, ginawa nyo na yan sa una, wala sana tayong sakit ng ulo ngayon. Pero hindi ganun ang inyong naging patakaran, hindi ganun ang naging sistema ninyo, kaya perwisyo kami mga tao. Pero kung sasabihin nyo sa akin, mga minamahal ko mga kapatid, ano ba ang dahilan? Bakit ko binurahin dati kong video? Hindi po ako natakot. Ba't naman ako matatakot kay Trillanes? Ba't naman ako matatakot doon sa taga-norte? Malinis ang konsensya ko. Malinis ang konsensya ko. Kung gusto ninyo, may number is 0949-890-7185. Tawagan mo ako, taga Benguet. Tawagan mo ako, Trillanes. Sasagutin ko kayo. Sabihin nyo sa akin kung anong araw, anong oras. Handa ako sa inyo. Hindi ako pwedeng matakot sa mga katulad nyo. At hindi namin sinamba si Duterte, si BCP. Hindi namin sinamba si Duterte. Hindi namin sinamba ang presidente. Bagamat kami ay talagang uhaw sa ikabubuti naming mga mamamayan. At human rights, ayusin ninyo. At kayo mga media, ayusin niyo yung mga pagre-report ninyo. Dahil please, kitang-kita na marami na mga tao, mabuti na lang may Facebook, may social media, nagkakaliwanagan tayo. Ang akin, para sa bayan, hindi para mamersonal ng isang tao. Kaya lang ako nakapagsasalita ng ganito, sobra-sobra na po. Pasensya na po kayo. Maganda pong hapon sa inyo, marami pa akong gusto sabihin, susunod na lang uli. Thank you very much.